Filipino 4, Quarter 4, Week 1. Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, akdang naratibo, mito. Para sa wika, pangatnig, magkatimbang, at di magkatimbang. Hugnayang pangungusap. Mga kaugnay na paksa, ang abay na panggaano, pagbuo ng tekstong pasalaysay, para sa tekstong visual, teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code, cartooning, at iba pa. Para sa balik-aral, Encantadia, pagtukoy sa mga bathala o Diyos, Diyosa ng mitolohiya batay sa paghula sa mga larawan. Bathula, hulaan ang mga bathala o Diyos, Diyosa na nasa larawan. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng palabunutan ng pangalan o sa wheelofnames.com. Gawing gabay ang mga pangalan na nasa kahon. Narito ang mga pangalan: Apulaki, Bathala, Tala, Alunsina, at Venus. Para sa unang bilang, pinakamataas na Diyos sa katutubong Pilipino, naninirahan sa kalangitan. Sino siya? Tama, siya ay si Bathala. Pangalawa, Diyosa ng mga bituin, kapatid ni Mayari. Magaling, siya ay si Tala. Pangatlo, Diyos ng araw, patron ng mga mandirigma. Sino siya? Mahusay, Apulaki. Pang-apat, Diyosa ng silangang kalangitan ng Panay. Iniwan ang asawa niyang si Tungkong Langit. Sino siya? Tama, siya ay si Alunsina. Diyosa ng pag-ibig at kagandahan ng mga Romano. Tinatawag siyang Aphrodite sa mitolohiya ng mga Griego. Tama, siya ay si Venus. Ang kwentong bayan, alamat at mito ay halos may kaugnayan sa isa't isa. Halos pareho lamang ang kanilang paksa na karaniwan ay tumatalakay sa kalikasan, pamahiin, relihiyon, paniniwala, at kultura ng isang partikular na pangkat o lugar. Kaugnay nito ang pagsasalaysay ng maayos at wasto ng buoding pagkakasunod-sunod ay isa ring mahalagang kasanayan sa pagbasa na dapat mahubog sa isang mag-aaral upang lubos na maunawaan ang lahat ng material sa pagbasa. Mito o mitolohiya. Ang mito o myth ay mga kwento na binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala. Karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga Diyos at nagbibigay paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Kung paano nagkaroon ng hangin o karagatan. Sa Pilipinas naman, ang mito ay kinabibilangan ng mga kwentong bayang naglalahad ng mga tungkol sa mga anito, Diyos at Diyosa, mga kakaibang nilalang at sa mga pagkagunaw ng mga daigdig noon. Brilyante na mga sangre, pagpapakilala sa mitolohiya. Panoorin ang isang bahagi ng fantaseryeng Encantadia. Pagkatapos, sagutin ang mga gabay na tanong. Narito ang mga gabay na tanong. Tungkol saan ang napanood mong bahagi ng fantaserye? Ano-anong uri ng brilyante ang ibinigay? Nais mo rin bang makatanggap ng brilyante?
Anong brilyante ang nais mong matanggap? Bakit? Anong mahalagang ideya ang nais nitong iparating sa mga manonood ng fantaserye? Hulagot. Bago basahin ang kwento ng mitolohiya, basahin ang bawat pangungusap. Hulaan kung paano ginamit ang mga salitang may guhit sa paraang denotasyon at konotasyon. Isulat ang sagot sa patlang. Pag-aralan ang halimbawa. Para sa halimbawa, denotasyon, si Kabunyan ang itunuturing ng Diyos ng mga taga-Benguet. Ang ibig sabihin ng salitang Diyos ay sinasamba o dinadakila. Sumunod ay ang konotasyon. Huwag mo sanang gawing Diyos ang pera. Ang Diyos ay nagpapahiwatig na mangibabaw sa buhay o unahin sa lahat. Sa makatuwid, ang denotasyon ay ang literal na kahulugan ng salita o kahulugan mula sa diksyonaryo. Samantalang, ang konotasyon ay ang malalim na pagkahulugan sa salita o iba pang nais ipakahulugan. Para sa pagsasanay, denotasyon, lubhang balungkot si Ibong Martinez dahil nabasag ang mga itlog niya. Konotasyon, hindi ako nakapag-aral ng husto kaya itlog ang nakuha kong score. Ano ang ibig sabihin ng salitang itlog? Sa denotasyon, tama, ang itlog ay isang uri ng pagkain na nanggagaling sa mga hayop tulad ng manok. Para naman sa konotasyon nito, ang itlog ay maaaring tumukoy sa isang mahirap na sitwasyon o kabiguan sa isang bagay. Sumunod, ooperahan siya sa puso bukas. Magaling! Ang puso ay isang organ sa katawan na responsable sa pagpapadaloy ng dugo. Para sa konotasyon, halos madurog ang puso ni Martinez nang makita niyang nabasag ang lahat ng itlog niya. Magaling! Ang puso ay maaaring magpahiwatig ng damdamin tulad ng sakit o lungkot. Nakita kong palipad-lipad si Alitaptap at may dalang apoy. Mahusay! Ang apoy ay isang elementong may init at liwanag, ginagamit sa pagluluto o pagsunog. Huwag kang maglaro ng apoy na sisira sa buhay mo. Tama! Ang apoy ay maaaring tumukoy sa isang panganib o hindi tamang gawain na maaaring magdulot ng masamang epekto. Itinaas ng magandang diwata ang kanyang kamay para payapain ang lahat. Mahusay! Ang kamay ay bahagi ng katawan na ginagamit sa paghawak at paggawa ng mga gawain. Mahaba ang kamay ng kalaro ko, nawala agad ang pitaka ko. Magaling! Ang kamay ay maaaring mga hulugang may kapangyarihan o kontrol sa isang bagay, tulad ng pagiging mandurukot. Kulang ka ng tubig kaya masakit ang ulo mo. Mahusay! Ang ulo ay bahagi ng katawan na naglalaman ng utak at mga organo ng pandama. Matigas ang ulo, hinahanap pa rin niya si alimango at lihim na nagdadala ng itak tuwing gabi. Mahusay! Ang ulo ay maaaring mga hulugang matigas ang ulo o hindi makinig sa mga payo o may pagtutol sa mga bagay. Brilyante ng apoy, nagliliyab na kaalaman. Kaugnay na paksa bilang isa, ang hukuman ni Mariang Sinukuan.
Ano ang kaibahan ng mitolohiya sa iba pang kwento? Tama, ang mitolohiya ay tungkol sa mga Diyos at Diyosa. Samantalang, ang iba pang kwento ay tungkol sa mga tao o hayop. Sino-sino ang naaalala mong pangalan ng mga Diyos o Diyosa mula sa ating mga kapuluan? Mga pangalan ng Diyos o Diyosa mula sa ating mga kapuluan, maaaring Bathala, Mayari, Tala, Anitun, at Pabu. Bakit kaya mahalagang pag-aralan ang mitolohiya ng ating bansa? Tama, mahalagang pag-aralan ang mitolohiya ng ating bansa upang mas makilala natin ang ating kultura at kasaysayan. Pagbasa ng mitolohiya. Ang hukuman ni Mariang Sinukuan. Mula sa bundok ng Arayat sa Pampanga ay may kinikilalang napakagandang engkantada. Ang magandang diwata ay kilala bilang si Mariang Sinukuan, isang mabait at makatuwirang diwata. Mayroon siyang hukuman na naging sagisag ng katarungan at pag-ibig. Sa kanyang hukuman, nagtutungo ang mga tao at hayop na nakatira sa bundok Arayat upang magsumbong at humingi ng payo. Isang araw, narinig ni Mariang Sinukuan ang malakas na pag-iyak ni Ibong Martinez. Ipinatawag niya si Martinez sa kanyang hukuman at halos madurog ang puso niya sa lungkot ng ipakita ni Martinez ang sirang pugad at basag na mga itlog nito. Ano ang nangyari sa iyong pugad, mahal kong ibon? Tanong ni Maria kay Martinez. Kasi po, kagabi, humihigping huni ni Martinez. Biglang dumamba si kabayo at natapakan ang aking pugad. Madaling nagsiyasat ang magandang diwata at ipinatawag si kabayo. Bakit ka dumamba kagabi na ikinabasag ng mga itlog ni Martinez? Tanong ni Maria nang dumating si kabayo sa kanyang hukuman. Kasi po, mahina na halinghing ni kabayo. Nagulat ako nang biglang kumukak ng malakas si Palaka. Ipinatawag ni Mariang Sinukuan si Palaka at tinanong, bakit ka biglang kumukak ng malakas kagabi na ikinagulat ni kabayo kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez? Kasi po, paos na kokak ni Palaka. Humingi lamang po ako ng saklolo dahil nakita kong dala ni Pagong ang kanyang bahay. Agad namang ipinatawag ni Maria si Pagong. Bakit dala mo ang bahay mo kagabi? Kaya natakot at kumokak si Palaka, kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Kasi po, humihingal na paliwanag ni Pagong. Natakot akong masunog ang aking bahay dahil nakita kong palipad-lipad si Alitaptap at may dalang apoy. Ipinatawag naman ni Maria si Alitaptap at tinanong, bakit may dala kang apoy kagabi? Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong, kaya natakot si Palaka, kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Kasi po, putitap ni Alitaptap, kailangan kong magdala ng apoy para pananggalang laban kay Lamok na palipad-lipad at may dalang itak. Lalong nahiwagaan si Maria sa pangyayari, kaya agad niyang ipinatawag si Lamok. Bakit may dala kang itak kagabi? Kaya nagdala ng apoy si Alitaptap, kaya nagbuhat ng bahay si Pagong, kaya natakot si Palaka, kaya dumamba si kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez.
Hindi agad nakasagot si Lamok. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang naghihintay ng kanyang sagot ang mga hayop sa hukuman. Kasi po, paputol-putol na ugong ni Lamok. Hinahanap ko si Alimango. At bakit naman may dala ka pang itak sa paghahanap kay Alimango? Nahihiwaga ang usisa ng diwata. Kasi po, gusto ko pong gumanti sa ginawa niya sa akin. Paliwanag ni Lamok. Noong isang linggo, bigla na lamang niya akong sinipit. Mabuti at hindi niya nasipit ang aking leeg, pero nasugatan ang aking isang paa. Nawala ang pagtitimpi ni Lamok at galit na umugong-ugong. Ngayong magaling na ang aking paa, talagang hahanapin ko siya upang managot sa ginawa niya. Alam kong nagtago siya, pero susuotin ko ang lahat ng butas at bitak hanggang makita ko ang taksil na si Alimango. Masyadong nadala si Lamok ng sama ng loob at wala sa loob na iwinasiwas ang kanyang itak. Hindi sinasadya, dumulas ang itak sa kanyang kamay at muntik nang tamaan sa ulo si Palaka. Sa takot, napalundag at kumokak ng malakas si Palaka. Dahil nagulat, dumamba si Kabayo. Dala-dala ang kanyang bahay na nagtago si Pagong. Nagningas ang apoy ni Alitaptap at lumipad na dala ang pugad ni Martinez. Itinaas ng magandang diwata ng Arayat ang kanyang kamay para payapain ang lahat. Pagkatapos, itinuro niya si Lamok at nagwika. Masyado kang marahas, Lamok. Nagulo ang aking kaharian nang dahil lamang sa sama ng iyong loob kay Alimango. Dapat mong malaman na ang karahasan ay nagdudulot ng kapahamakan. Kaya, pinagbawalan niyang magdala uli ito ng itak. Katapos, pinayuhan niya si Martinez na huwag nang gagawa ng pugad sa lupa. Mula noon, sa ituktok ng punong kahoy na gumagawa ng pugad si Martinez. Pero matatakutin pa rin at malakas kumokak si Palaka. Dumadamba pa rin ng dumadamba si Kabayo kapag natatakot at dala-dala pa rin ni Pagong ang kanyang bahay. Samantala, lagi pa rin may dalang apoy si Alitaptap kapag gabi. At ang Lamok, matigas ang ulong hinahanap pa rin niya si Alimango at lihim na nagdadala ng itak tuwing gabi. Kung may naririnig kayong kulisap na paugong-ugong sa inyong tainga, ang Lamok iyon, sapagkat hanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya sa butas ang Alimango na akala niya'y sa butas ng tainga naninirahan. Brilyante ng tubig, uhaw na pagsasanay. Kuyin ang sanhi at bunga ng mga nakasaad na pangyayari batay sa binasang teksto. Gawing batayan ang nasa talahanayan. Sanhi, ginawa ni Kabayo, patlang. Ginawa ni Pagong, patlang. Sanhi ng pagdadala ng apoy ni Alitaptap, patlang. Nagalit ng husto si Patlang kay Alimango. Nagulo ang kaharian ni Mariang sinukuan ng dahil lamang sa patlang. Para sa bunga, kaya ang nangyari sa mga itlog ni Martinez ay patlang. Kaya kumokak ng patlang si Palaka. Upang makaiwas kay Alitaptap na may dalang patlang, masyadong nadala si Lamok ng galit kaya hindi sinasadyang patlang. Mula noon, si Martinez ay patlang. Atin na itong sagutan. Ginawa ni Kabayo, dumamba ng dumamba. Ginawa ni Pagong, nagdala ng bahay. Sanhi ng pagdadala ng apoy ni Alitaptap, kailangan ng proteksyon laban kay Lamok. Nagalit ng husto si
lamok kay alimango. Nagulo ang kaharian ni Mariang Sinukuan nang dahil lamang sa galit ni lamok kay alimango. Bunga, kaya ang nangyari sa mga itlog ni Martinez ay nabasag, kaya kumukak ng malakas si Palaka. Upang makaiwas kay Alitaktak na may dalang apoy. Masyadong nadala si lamok ng galit kaya hindi sinasadyang muntik matamaan si Palaka. Mula noon, si Martinez ay gumawa ng pugad sa tuktok ng punong kahoy. Brilyante ng hangin, bugso ng natutuhan. Tumpakners, humanap ng kapareha. Pag-usapan muli ang mahalagang pangyayari sa binasang mitolohiya. Kailangang mapagkasunduan ng magkapareha ang sasabihin. Tiyaking ito ay tumpak at sabay na sasabihin kapag tinawag ng guro sa harap ng klase. Tunghayan ang halimbawa. Kapag sinabi ng guro ang kabayo, ang magtumpakners ay sasabihin dumamba ng dumamba. Kailangang sabay na sasabihin ng magkapareha ang sagot. Halimbawa, dumamba ng dumamba. Kapag magkaiba, ang sinabi ay hindi nakasali. Tatawag muli ng panibagong pares ang guro. Narito ang mga sasabihin ng guro. Alitaktak, Pagong, Alimango, Martinez, at Lamok. Babalaman. Humanap ng kapareha. Pag-usapan ang bawat sitwasyon batay sa babalang nakatala sa kaliwang bahagi ng talahanayan. Isulat sa kanang bahagi ang inyong kaalaman hinggil dito. Narito ang mga larawan ng mga babala. Kompletuhin ang kaalaman. Naglalakad kayo nang makita nyo ang babalang ito. Ano ang gagawin nyo? Nakasakay kayo sa jeep at nakapaskil ang babalang ito. May lalaking naninigarilyo sa harap ninyo. Ano ang sasabihin nyo? Nasa mall kayo nang makita mo ito sa food court. Ano ang gagawin mo sa pinagkainan nyo? Ano ang babalang sinabi ni Maria Sinukuan kay Lamok? Ano naman ang ipinayo ni Mariang Sinukuan kay Martinez? Kaugnay na paksa, bilang dalawa, pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang, hugnayang pangungusap. Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng isang pangungusap o isang sugnay na makapag-iisa at isa pang sugnay na hindi makapag-iisa. Ginagamitan ito ng mga pangatnig na dahil, kung, upang, kapag, at iba pa. Maihahalin tulad ito sa pangatnig na di magkatimbang na maaaring nagpapakita ng sanhi o dahilan o sinasalungat ng pangalawang kaisipan ang naunang kaisipan. Binubuo rin ito ng sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa, samantalang ang pangatnig na magkatimbang ay nag-uugnay ng mga salita, parirala at sugnay na magkatimbang o makapag-iisa, ang mga sugnay nito. Basahin mabuti ang bawat pangungusap. Suriin kung paano ginamit ang pangatnig sa pangungusap, na initiman at tukuyin kung ito ay magkatimbang o di magkatimbang. Isulat sa patlang ang M kung magkatimbang at BM kung di magkatimbang. Unang bilang, dumadamba pa rin ng dumadamba si kabayo kapag natatakot. Pangalawa, mabuti at hindi nasipit ni alimango ang aking leeg, pero nasugatan ang aking isang paa. Kailangan kong magdala ng apoy para pananggalang laban kay lamok na palipad-lipad
at may dalang itak. Itinaas ni Mariang sinukuan ang kanyang kamay upang payapain ang lahat. Hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ni Lamok ang butas ng alimango, sapagkat ang akala niya ay butas ng iyong tainga. Narito ang mga tamang sagot. Una, DM. Pangalawa, M. Pangatlo, DM. Pang-apat, DM. At panglima ay DM. Sumulat ng sariling pangungusap gamit ang mga pangatnig na nakasaad. Subalit at kasi. O at dahil. Narito ang mga maaaring maging sagot. Una, hindi siya nakapunta sa party, subalit nagpadala siya ng regalo. Mahilig siyang magbasa at maglakbay sa iba't ibang lugar. Kailangan ko pang mag-aral kasi may pagsusulit bukas. Maghugas ka ng pinggan o magtulungan tayo sa pag-aalaga ng mga hayop. Pumunta kami sa parke dahil maganda ang panahon. Buuin ang hugnayang pangungusap na nakasaad batay sa binasang teksto. Lagi pa ring may dalang apoy si Alitaptap kapag patlang. Dumadamba pa rin ng dumadamba si kabayo kung patlang. Dahil sa patlang, napalundag at kumokak ng malakas si Palaka. Pinayuhan ni Mariang sinukuan si Martínez na wag nang gagawa ng pugad sa lupa upang patlang. Kung may patlang kayong kulisap na paugong-ugong sa inyong tainga, tiyak ang lamok iyon. Atin na itong sagutan. Lagi pa ring may dalang apoy si Alitaptap kapag naglalakbay siya sa gabi upang magbigay ng liwanag. Dumadamba pa rin ng dumadamba si kabayo kung natatakot siya sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dahil sa takot kay lamok, napalundag at kumokak ng malakas si Palaka. Pinayuhan ni Mariang sinukuan si Martínez na wag nang gagawa ng pugad sa lupa upang hindi na masira ang mga itlog ng ibon. Kung may naririnig kayong kulisap na ugong-ugong sa mga inyong tainga, tiyak ang lamok iyon. Brilyante ng lupa, pagsibol ng tugon. Basahin muli ang tampok na teksto, ang hukuman ni Mariang sinukuan. Sa kwaderno, sumulat ng 5 sanhi at bunga ng pangyayari. Batay pa rin sa tekstong binasa, sumulat ng 5 hugnayang pangungusap at pangatnig na magkatimbang. Guhitan ang mga pangatnig na ginamit. Nilay-hinay. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hinggil dito. Sa iyong palagay, kung hindi nagalit si Lamok kay Alimango, hindi kayo magkakagulo sa kaharian ni Mariang sinukuan? Ipaliwanag. Tama, kung hindi nagalit si Lamok kay Alimango, hindi siguro magkakagulo sa kaharian ni Mariang sinukuan dahil hindi sana nangyari ang magkakasunod na kaganapan na nagdulot ng kaguluhan. Kung ikaw si Mariang sinukuan, pareho ba ang igagawad mong parusa kina Lamok at Martínez? Bakit? Kung ako si Mariang sinukuan, hindi pareho ang parusa na ibibigay ko kina Lamok at Martínez. Si Lamok ay parurusahan dahil sa kanyang karahasan, samantalang si Martínez ay bibigyan ng payo upang maging maingat sa paggawa ng pugad. Magsalaysay ng iyong karanasan na nagpapakita ng kahalagahan ng kahinahunan, humandang ibahagi ito sa klase. Para sa inyong pagsusulit, lagyan ng check kung ang nakasaad ay tumutugon sa binasang teksto. Tauhan, Diyos o Diyosa na may taglay na kapangyarihan.
taong nakatira sa komunidad at makapangyarihan. Hukuman, lugar kung saan ipinatawag ang mga hayop, lugar kung saan ipinatawag ang mga nahuli. Tagpuan, kulturang kinabibilangan ng mga hayop, pinagdausan ng naganap sa mito. Tagubilin, aral ng kwento, utos na kailangang sundin. Wakas, huling pangungusap ng mito, katapusang bahagi ng mito. Narito ang mga tamang sagot. Diyos o Diyosa na may taglay na kapangyarihan, lugar kung saan ipinatawag ang mga hayop, pinagdausan ng naganap sa mito, aral ng kwento o utos na kailangang sundin, katapusang bahagi ng mito. Buuin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari batay sa binasang teksto. Dahil sa pagdadamba ni kabayo, nabulabog ang kaharian ng Mariyang sinukuan. Ang kaharasan ay nagdudulot ng patlang. Hindi na nagpupugad sa lupa si Martinez kaya naman patlang. Hanggang ngayon ay galit pa rin sila mo kay Alimango, kaya patlang. Narito ang mga tamang sagot. Dahil sa pagdamba ni kabayo, nabasag ang mga itlog ni Martinez. Dahil sa galit ni Lamok kay Alimango, nabulabog ang kaharian ni Mariyang sinukuan. Ang karahasan ay nagdudulot ng kaguluhan at kapahamakan sa paligid. Hindi na nagpupugad sa lupa si Martinez, kaya naman mas ligtas ang kanyang mga itlog mula sa mga panganib. Hanggang ngayon ay galit pa rin si Lamok kay Alimango, kaya patuloy niyang hinahanap si Alimango upang maghiganti. Gamitin sa pangungusap ang mga pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Magkatimbang, saka, maging, pati, ngunit, datapwat. Di magkatimbang ng, pag, kaya, kung gayon, dahil sa. Narito ang mga posibleng sagot para sa magkatimbang. Para naman sa di magkatimbang. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng bawat babala. Para sa inyong takdang aralin, gumuhit ng isang babala sa Oslo paper o cardboard na maaaring ipaskil sa silid-aralan o paaralan nyo. Kulayan ito at ilahad sa klase. Pag-aralan ang tungkol sa epiko para sa susunod na paksa.